si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa pangunguna ni First Lady Liza Araneta Marcos, kasama ng iba pang national government agencies at mga pribadong sektor, sinuportahan ng Department of Health o DOH ang paglulunsad ng Love for All Caravan sa Quezon Convention Center sa Lucena, Quezon nitong kamakailan lang. Layunin ng inisyatibong ito na magpaabot ng libreng serbisyong pangkalusugan gaya ng pamamahagi ng libreng mga gamot at konsultasyon para sa ENT, pediatrics, surgery, vaccination, eye check-up, obstetrics, gynecology, ECG, x-ray at iba pa. Bilang suporta sa mga magsasaka, pinaigting ng Department of Agriculture ang ugnayan nito sa lokal na merkado. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta sa mga magsasaka ng Cordillera Administrative Region upang masugpo ang suliranin sa pagbebenta ng ani, pinaigting ng Department of Agriculture o DA ang ugnayan nito sa lokal na merkado. Ayon sa tala, nakapagbenta ng 7.8 metrong tonelada ng repolyo ang mga magsasaka mula sa La Trinidad, Tuba at Sablan. Ang inisyatibong ito ay dulot ng pakikipagtulungan ng ahensya sa ICAR, isang non-government agency kung saan kanilang pinaghahandaan ang pagbabahagi ng produkto sa mga lugar sa Isabela, Nueva Ecija, Maynila at pati na rin sa Bulacan. Kamakailang nakapagbenta na rin ng mga produktong pang-agrikultura sa lugar ng Baguio City. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Iwas traffic build-up. Ito ang hinahangad ng Toll Regulatory Board o TRB sa ninanais nitong pagpapatupad ng cashless na transactions sa mga toll gates sa lahat ng expressway sa Luzon. Nagsimula ng isagawa ng TRB ang dry runs ng interoperability ng umiiral na Radio Frequency Identification o RFID. Sa pamamagitan nito, wala ng toll booth na mag-e-entertain ng cash transactions para sa mga dumaraang sasakyan. Isinasapinal na ang automatic charging ng RFID monitors sa lahat ng toll gates na layong maipatupad sa darating na Hunyo o Hulyo ngayong taon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, lagay ng Translasyon 2024 naging maayos kumpara sa mga nagdaang taon. South Korea magbubukas na mga direktang flight patungong Puerto Princesa. DA, pinaigting ang ugnayan ng merkado at magsasaka. Import ng mga poultry products galing sa Belgium, ipinagbabawal na makapasok sa bansa. Unemployment rate sa Pilipinas, bumaba ng 6%. MMFF, naghahanda na para sa debut ng MIFF sa Hollywood. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nasa higit na 2 milyong kilo ng basura ang nakolekta matapos mailunsad ang kalinisan sa Bagong Pilipinas program ng Administrasyong Marcos kamakailan. Mula ito sa 9,189 na barangay sa bansa. Matatandaan kaugnay nito ang paghikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong halal ng barangay at sangguniang kabataan na pamunuan ng nationwide clean-up ng nagdaang BSKE. Matapos ipuslit ang ilegal na droga sa Parañaque City na tangkang ipadala sa New Zealand, kinumpiska ito ng Bureau of Customs. Alamin ang buong kwento mula kay Jade Buhoy.
Noong kamakailan, kinumpiska ng Bureau of Customs o BOC ang pagtatangkang pagpapadala ng iligal na droga mula sa Parañaque City patungong New Zealand. Ayon sa inspeksyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ang iligal na droga ay napag-alamang shabu na nagkakahalaga ng higit sa 7 milyong piso na may bigat na lagpas sa 1,000 gramo. Matapos nito, nagsampa ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act. Bilang bahagi nito, patuloy na nangako ang BOC na mas paigtingin pa nito ang seguridad at pagsugpo ng droga sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Simula sa Marso, ang Jeju Air na kinikilala bilang ang una at pinakamalaking low-cost airline sa South Korea ay maglulunsad ng mga direktang flight mula Incheon papuntang Puerto Princesa. Ayon kay Chief of the City Tourism Department Demetrio Alvior Jr., ang bagong rutang ito ay bunga ng pagtutulungan ng pamahalaang lungsod at ng Embahada ng Republika ng Korea sa Pilipinas. Dagdag pa niya, ang pag-unlad na ito ay magtatatag ng kahalagahan ng lungsod bilang sentro ng transportasyon at magbibigay daan sa pagpasok ng libu-libong turista. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, lagay ng Translasyon 2024 naging maayos kumpara sa mga nagdaang taon. South Korea magbubukas na mga direktang flight patungong Puerto Princesa. DA, pinaigting ang ugnayan ng merkado at magsasaka. Import ng mga poultry products galing sa Belgium, ipinagbabawal na makapasok sa bansa. Unemployment rate sa Pilipinas, bumaba ng 6%. MMFF, naghahanda na para sa debut ng MIFF sa Hollywood. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbigay ng tulong seguridad ang Philippine Coast Guard o PCG sa pagdiriwang ng Pista ng Itim na Nazareno sa Maynila na naganap kahapon ika-9 ng Enero taong kasalukuyan. Ang PCG ay nagsagawa ng land-based security measures bilang ang pagpapatupad ng health protocols, gayon din ng maritime patrol activities. Samantala, ayon sa Coast Guard District National Capital Region Central Luzon, walang naiulat na maritime-related incident sa nasabing kaganapan. Controlled. Yan ang ibinahagi ni Romblon Mayor Trina Firmalo Fabic sa lagay ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng Odiongan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa kaso ng African Swine Fever o ASF na siyang naapektuhan ang mga baboy sa bayan ng Odiongan, Romblon, ay inilahad ni Romblon Mayor Trina Firmalo Fabic na matagumpay nitong naikontrol ang pagkalat. Sa 3 barangay na naapektuhan ng ASF ay isinagawa ang depopulation measures na siyang isa sa mga paraan para hindi pa kumalat ito. Bahagi ni Fabic, wala na naiulat na bagong kaso ng ASF sa bayan na siyang patunay na epektibo ang maisinagawang hakbang. Dagdag pa niya, isasagawa ang random blood testing sa mga baboy sa susunod na buwan para matukoy ang kasalukuyang lagay ng ASF. Upang magbigay tulong naman sa mga pig owners at hog raisers, ay nagbigay tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan at ilang ahensya ng gobyerno. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Puspusan na ang paghahanda ng Metro Manila Film Festival o MMFF para sa debut ng Manila International Film Festival o MIFF sa Hollywood, Los Angeles, California na gaganapin sa ika-29 ng Enero hanggang ika-2 ng Pebrero.
Sa ilalim ng MIFF ay magkakaroon ng serye ng mga pagtitipon at dialogo ng mga Filipino celebrity, filmmakers at scriptwriters at ang kanilang mga American counterparts. Kaugnay nito ay malugod na ibinahagi ni MMFF Overall Chairman Atty. Romando Donartes ang tagumpay ng MMFF 2023 kung saan sa pinakahuling tala nito ay kumita ng 1 bilyon at 69 na milyong piso ang 10 pelikulang kalahok sa festival. Ang kinitang ito ng takilya ay nalagpasan ang record holder na kita noong taong 2018 na nasa 1 bilyon at 61 milyong piso. Bukod sa tagumpay na ito ay magkakaroon din ng pagkakataong ipamalas ng Pilipinas ang mga pelikulang lokal na ito sa iba pang panig ng mundo sa pamamagitan ng MIFF. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, lagay ng Translasyon 2024 naging maayos kumpara sa mga nagdaang taon. South Korea magbubukas na mga direktang flight patungong Puerto Princesa. DA, pinaigting ang ugnayan ng merkado at magsasaka. Import ng mga poultry products galing sa Belgium, ipinagbabawal na makapasok sa bansa. Unemployment rate sa Pilipinas, bumaba ng 6%. MMFF, naghahanda na para sa debut ng MIFF sa Hollywood. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.